Praise God. So, sino po yung handang tumanggap ng words of God? Sino nag-e-expect na tataas ang iyong faith kay Lord? Ito po ay mahalaga. Makinig po tayo. Mas malapit na pong dumating ngayon ng Panginoon kaysa noon. Kaya dapat higit tayong seryoso sa ating relasyon sa Kanya. Individual po ang kaligtasan. Hindi po ibig sabihin na kayo ay nasa J1 family, ay ipagmamalaki nyo na kayo sigurado na. Sigurado ka kasi genuine ang iyong faith kay Lord. Genuine ang faith natin kay Lord. Genuine ang relationship, sigurado ka. Mas malapit nang dumating ngayon ang Panginoon. Alam nating lahat, pagbabalik niya, ito ay sa alapaap. Kaya ngayong araw na ito, praise God, ang bawat isa ay makikinig mabuti kasi napakahalaga po ng ituturo ko sa inyo. Mahalaga po ang salita ng Diyos. Mahalaga ng iyong faith ay alagaan mo. Papasok po tayo sa langit because of faith. Alam din ni Lord, di natin pwedeng lakohin si Lord. Siya ay Diyos. Alam ni Lord kung genuine ang faith natin. Alam ni Lord kung genuine ang ating relationship sa Kanya. Alam ng Panginoon kung mahalaga siya sa atin. Alam ng Panginoon kung pinapahalagahan natin ang ginawa niya sa cross of Calvary. Kaya sa araw na ito, muli tayo tuturuan. Last week, itinuro ko po sa inyo the amazing love of God. It is sacrificial. It is conditional. Unconditional. It is perfect. It is eternal. It is everlasting. His love is perfect. Tinuro ko po sa inyo that we need to receive it. We need to share it. I-share natin sa iba. Kawawa naman ang iba kapag hindi nila alam kung gaano sila kamahal ng Diyos. Ang dami po, billions of people are lost. Ang dami pa pong hindi ligtas. Ginagamit po ang multimedia to share the good news. Kaya lang mas pinahalagahan po ng iba ay ang istorya ng artista. Pero hindi ka kasama doon. Amen? Kumusta po ang words of God? Nai-share po ba natin? We need to. Kumusta ang kaligtasang tinanggap mo? Nai-share po ba natin? We need to. Ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay hanggang first part lang po ako. Nasa portion lang po ako ng mahabang preaching. Ngayon, ito po ay series. Huwag po kayong mawawala sa sunod na linggo. Ito po yung mahalaga. Mahalaga ang iyong kaluluwa sa Panginoon. My title, part 1 po ito kasi hindi ko po natapos kanina. The Amazing Love of God through Jesus' blood. Ito pong explain ko sa inyo. Ang matinding pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang dugong banal. You need to receive it. You need to share it. Kailangan mong tanggapin. Kailangan mong ibahagi. Hindi mo mai-share ang wala sa'yo. Hindi mo maiibahagi ang bagay na malabo sa'yo.
Ituturo ko po sa inyo by the grace of the Holy Spirit upang maging maliwanag at maibahagi nyo sa iba. Are you ready? Mga nasa online, ready ba kayo? Again, the amazing love of God through Jesus' blood. Ipinakita ni Lord ang kanyang matinding pag-ibig through His shed blood. Kailangan mo itong matanggap. Matatanggap mo ito kung makikinig kang mabuti. Makinig po tayo mabuti. Romans 5:8-9. Ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Semicolon. Paanong paraan ipinakita? Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Kailan yon? Nung tayo'y unbeliever. Nung hindi ka pa born again. Wala ka pang relasyon kay Lord, minahal ka na ng Diyos. At ngayong itinuring na kayong matuwid sa magitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Sino ngayon ang hindi natatanggap ng parusa sa impyerno? Dahil sa dugo ni Kristo. Sino ang hindi na mapapapunta sa impyerno dahil ikaw ay totoong born again? Pumalakpak sa Panginoon. Totoong born again. Totoong may relasyon kay Lord. Totoong si Kristo ang Panginoon at tagapagligtas. Sila ang tinatawag na naging matuwid. Ikaw at ako ay naging matuwid dahil sa relasyon natin kay Kristo. Kumusta po ang ating relasyon kay Christ? Genuine? Tanungin mo yung katabi. Genuine, totoo, tunay? Amen? Ang nagiging matuwid sa harapan ng Lord ay may totoong relasyon kay Kristo. Taas ang kamay na totoo ang relasyon mo kay Kristo, seryoso ka sa relasyon mo kay Kristo, at sinasabi mong magpapatuloy ka ng iyong magandang relasyon kay Kristo. Wala ka na sa parusa ng Panginoon. Ikaw ay may buhay na walang hanggan. You need to receive it. You need to share it sa iyong kapatid, magulang, kakilala. Kapag hindi mo ito na-share, paano sila? Ang linaw, ikaw at ako'y naging matuwid dahil sa dugo ni Kristo. Paano malalaman ng iba kung hindi natin ibabahagi sa kanila ang ating narinig? Ano ang alam nila? Sila'y ligtas dahil sa relihiyon. Ano ang alam nila? Sila'y ligtas dahil sa kanilang samahan. Yan po ba ang nakalagay sa Biblia? Hindi po. Tayo, ikaw at ako'y naging matuwid dahil sa dugo ni Kristo. The amazing love of God through Jesus Christ. Through the blood of Jesus Christ, we need to receive it. We need to share it. Ikaw at ako'y naging matuwid dahil sa dugo ni Kristo. Sinong naniniwala roon? Palakpak natin naman ang ating kamay at sabihin natin, kung sinasabi mo na ikaw ay naniniwalang naging matuwid ka, hindi dahil sa iyong mabuting gawa. Naging matuwid ka, hindi dahil sa iyong relihiyon o sa relihiyon. Naging matuwid ka, hindi dahil sa iyong pagsapi sa JA1.
o dahil sa you belong in J1 family, kundi sinasabi mo, naging matuwid ka dahil sa dugo ni Kristo. Sa lang ang naging katanggap-tanggap sa Ama para tayo'y mapatawad. 2 Corinthians 8:9, sapagkat alam ninyo ang biyaya, sabay-sabay po tayong magbasa, ito po'y salita ng Diyos. There is power in the word of God. Sabay-sabay po tayo, with understanding in Jesus' name. Sapagkat alam naman ninyo ang biyayang ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo, na kahit na mayaman siya doon sa langit. Ano daw si Jesus? Mayaman. Dahil Diyos. Anong nangyari? Ay nagpakadukha siya dito sa mundo. Alang-alang sa atin, para sa magitan ng kanyang kahirapan, ay maging mayaman ka. Maging mayaman ako. Paanong sinasabing naging nagpakadukha? Ipinanganak nga siya sa sabsaban. Walang kumadrona. Saan siya ipinanganak? Sabsaban. Ano ang sabsaban? Yun po'y bahay ng hayop. Siya na pinaglilingkuran ay naglingkod. Siya na mayaman ay nagpakaduka para ang mananalig sa Kanya, yung inaawit natin na payaman ng payaman, pabuti ng pabuti, pasagana ng pasagana ang buhay, palakas ng palakas, pagaling ng pagaling, pabago ng pabago, ay maganap. Hindi dahil sinasabi ko, kundi sabi ng Biblia. Maya, awitin natin bago umuwi yung give thanks. I-prepare po yan dyan. Gagawitin natin yung give thanks. Yung po ikinanta namin 1986. Give thanks with a grateful heart. Mamaya po. Ulitin natin. Sapagkat alam ninyo ang biyayang ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo, na kahit mayaman siya doon sa langit, may kasama pag ako nagbabasa, nagpakadukha siya dito sa mundo, alang-alang sa atin, para sa magitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. Sabi mo siya yung katabi, kalooban ng Lord na ikaw ay maging masagana ang buhay. Sa pasagana ang buhay natin, huwag ka lang mananapak ng iyong kapwa, huwag ka lang mangungupit. Ka nangungupit sa kumpanya ng oras. Gamitin ng tama ang oras. Maging tapat tayo sa ating mga boss, managers. Kita kasi ni Lord. Lalo na yung dalhin ng tithes, yan ay kay Lord ni iyo. Holy. Yan. Ang galing sa iyo at sa aking offering. Pag ikaw ay masayang nagbigay, masaya kang aani. Tapos ang maganda pa rito, Luke 6:38, sabi ron, pag ikaw ay nagbigay, bibigyan ka ni Lord hustong takal, siksik, legleg, apaw. Kanino yon? Tapos sinabi pa ni Lord, kaya nga sabi ni Lord ako'y naging dukha, parang ikaw ay yumaman. Binayaran ko na ang lahat ng kahirapan para ikaw ay maging masagana kasi nire-represent mo ako na ako'y Diyos na mayaman, kaya gustong-gusto kitang pasaganain. Sabi ko, agree kayo ha? Sabi ni Lord, gusto kitang pasaganain. Hindi pa nakikita ng ating mata na sumasagi sa ating isip, dinahawakan ng ating kamay ang inihanda ni Lord. 1 Corinthians 2:9, kailangan lang manalig tayo sa sinabi ng Panginoon. Dalhin niyo ang inyong ikapo. Hindi yan inyo, yan ay holy.
Ang galing sa atin ay offering, pledge. Yun naman ang imumultiply ni Lord. Sino rito ang tatanggap ng masaganang pagpapala araw-araw? Palakpakan natin si Lord. Maging tapat lang tayo. Kasi ang gusto ni Lord, maging masagana ka. Kaya, si Lord ay naging dukha, nagpakaduka para ikaw ay yumaman. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, kalooban ng Lord na ikaw ay maging masagana. Huwag ka laang tamad, yayaman ka. Wala naman Kristiyanong tamad. Amen. Pumalakpak ang tamad. Wala. Wala. 2 Corinthians 5:21 declares, He made Him to be sin. Ito naman ang kasunod. Siya kanina'y nagpakadukha, ngayon naman siya'y naging kasalanan. Tinan mo pag Tagalog. Look at this, yun, English. Take a look of this word. 2 Corinthians 5:21 declares, ito si Jesus, He made Him to be sin. Siya'y naging kasalanan. For us, para sa iyo at sa akin, who knew no sin, wala siyang kasalanan, that we might be made the righteousness of God through Him. Sino rito ang tumanggap na ikaw ay naging matuwid dahil ni Kristo? Sa iyong kaugnayan kay Christ, ikaw ay naging matuwid. Sabi kanina ng Romans 5:8. Amen? 2 Corinthians 5:21. Ito'y ating ideklara, Lord, thank you. I became the righteousness of God because I am in you, Christ Jesus. Tagalogin natin. Ayan. Sa Tagalog, ang righteousness ay katwiran. Tagalogin natin. Tinutulungan ko kayo, confess. Okay? Confess. Let your heart believe. Nagkagets nyo? Confess. Okay, confess. Okay. Sunod kayo sa prayer na ito. Lord, ang katwiran na meron ka ay napapunta sa akin. I-share mo sa akin, Lord Jesus, dahil sa relasyon ko sa iyo as my Lord and Savior. Naging matuwid ako, Ama, sa iyong harapan. Dahil sa katwiran na meron, kabanalan na meron, kayo, Jesus Christ. Thank you, Jesus. I am the righteousness of God because of my relationship sa iyo, Lord Jesus. Nasunod kaya? Tunay. It's not about, it's individual. Hindi pwedeng, si Rev naman nagdeklara na. Hindi. Ikaw mismo rin. Susunod. Sino sumunod kaya? Palakpakan natin si Lord. Okay. Eto. This is my blood of the new. Taas ang kamay na maliligtas ka sa parusa dahil ikaw ay miyembro ng JA1. Malinaw, hindi ka maliligtas. It's not about membership. It's not about religion. It's not about good works. It is only through genuine relationship kay Lord. Sino rito ang ligtas sa parusa ng Diyos? Ikaw ay matuwid na dahil sa iyong relasyon kay Christ. Pumalakpak kay Lord. Patingin nga ang kamay ng ikaw ay naging matuwid. Patingin ang kamay. Dahil ni Christ na nasa iyo. Patingin naman, ibaba mo na. Patingin naman ang kamay na nagsasabing magpapatuloy ka sa iyong magandang relasyon kay Lord. Palakpak mo yung kamay. Lord, I sealed by the blood of Jesus. Ang bawat isa'y magpapatuloy ng relasyon sa iyo. Kami pong mga preacher, the senior pastor, kailangan magturo ng ikalalago niyang inyong faith dahil mas malapit na pong dumating ngayon si Christ. Ang sabi ko sa inyo nung isang linggo,
Sabi ng iba, ay pugot ulo lang naman kapag naiwan. Magaling kung pugot ulo. Paano kung tinapyas ang kaliwang tenga, tinapyas ang kanang tenga, tinanggal ang isa-isang kuko. Sa mga tao maiiwan, paano kung ganon? Takwil mo si Jesus. Kung hindi, tatanggalin ko ang 5 mong kuko. Anong sagot mo? Wala, hindi ka sasagot kasi kung nasa lang, ikaw sumalubong na kay Jesus. Anong dapat isagot ng maiiwan? Hindi ka maiiwan. Sabi mo sa'yo, katabi, hindi ka maiiwan. Seryoso ang iyong relasyon kay Kristo. Kaya ka nga narito tuwing linggo, seryoso ka. Alam mo, yung hindi seryoso, pabanjing-banjing lang sa kana. Ako naman na sigurado na. Ang delikado'y ito. Dahil sa pagsubok, hindi nakayanan ng pagsubok, nang hina dahil kulang sa fellowship, kulang sa pakikinig. Hindi tumaas ang faith. Ay dumating ang pagsubok, bumigay. Delikado. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka kasama doon. Seryoso tayo. Ang linggo ay para kay Kristo, para matuto, tumaas ang faith. Kanya-kanya tayong pagpapalago ng pananampalataya. Gawin nating seryoso ang relasyon natin kay Kristo. Mapapagpala kapag dating ni Lord, siguradong kasama ka sa langit. Kung wala kang hindi napapatawad, taas ang kamay ng ngayon palang magpapatawad. Nagpatawad na. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hindi nangangahulugan na ikaw ay may posisyon. Pastor ka o worker. Kung ikaw naman hindi marunong magpatawad at ang bibig mo naman, ang puso mo naman ay may poot. Delikado. Delikado yun. Kailangan ikaw at ako ay puspos ng pag-ibig. Taas ang kamay, puspos ng pag-ibig. Ipalakpak kay Lord. Amen! Nung isang linggo, nag-empower po si Lord ng perfect love. Sino rito ang nagmamahalan sa loob ng pamilya? Pinapunta ko po kayo rito. May mga hindi ata ako napatungan ng kamay. Pero nag-empower po si Lord kasi ang turo natin ay perfect love. Turo natin amazing love. Kinuro ko sa inyo the sacrificial. You need to receive it. You need to share it. At ito ngayon naman, amazing love through blood. Mula kanina, dugo ni Kristo ang ating pinag-uusapan. Dugo ni Kristo. Now, ito pa, Matthew 26:28. For this is my blood. Kaninong blood? Kay Jesus. Basa po. This is my blood of the new and better covenant. Wow, sabi natin, wow. Which ratifies the agreement being poured out for many as a substitutionary atonement for the forgiveness of sins. Pag sinabing substitutionary, si Christ ay naging substitute mo. Naging substitute natin. Dapat ikaw at ako ang maparusahan dahil tayong makasalanan. Pero si Christ ang naging substitute mo. Substitute ko na siya ang pinarusahan para sa iyo at sa akin para bayad na ang kasalanan natin. Nabasa natin, my blood. Kaninong blood? Kay Jesus. Para sa new and better agreement, covenant. Makinig kayo. May ituturo ako sa inyo na 3 covenant. Para pahalagahan po natin yung kaluluwa natin. Pahalagahan natin yung kaluluwa natin. Kaya ka naging matuwid dahil may nagbayad ng kasalanan mo.
Ang nagbayad ay si Jesus. Yun po bang nakasangla, Sister Nora, at kayong mga naririto? Kapag po ba ang tao ay nagsangla, ang isinangla ay 100, ang halaga ng isinangla ay 100,000. Matutubos po ba yung pagkakasangla kung 50,000 ang ibinigay? Sagot po kayo. Hindi. Hindi mo matutubos. Hindi mo matutubos hanggang hindi mo tinatapatan ang halaga ng nakasangla. Hello? Tama? Ikaw at ako'y nakasangla. Dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan na minana natin. Andiyan ba tayo? May minana ka at ako. Lahat ng ipinapanganak ay may taglay na kasalanan. Kaya kailangang ihandog kasi po ang mga bata ay hindi nila kayang ihandog ang buhay. Kaya ang magulang ihahandog yan, ang sasakyan ihahandog, buhay natin inihahandog, pero ang bata hindi pa kayang magsalita, kaya magulang may child dedication, dito ginagawa, hindi sa restaurant. It is holy act. Dedicating the child to God. Para kakansilahin ang sumpa na minana kay Eva at kay Adan. May kasalanang minana kay Eva at kay Adan. At dito papasok yung covenant. The old, the Abrahamic, and the new covenant. Are you listening? Makinig kayo. Ngayon, itutuloy ko, kung 100,000 ang halaga ng isinangla, tutubusin ng 50,000, mababawi po ba? Hindi. Kapatid, ang ipinangtubos sa iyo at sa akin ay banal na dugo. Ganyan kahalaga ng kaluluwa mo at kaluluwa ko sa Panginoon. Buhay ni Kristo ang halaga ng iyong kaluluwa. Katawan natin ay sisidlan lang. Ang totoo, yung kaluluwa natin, ayaw ni Lord na papahamak sa impyerno. Kaya ikaw at ako, nagpapasalamat tayo nung manalig ka kay Kristo, natubos ka na. Tinapatan ni Kristo ang halaga mo. Ang halaga mo ay ang dugo, ang buhay ni Kristo. Kaya ikaw ay naalis. Naalis ka sa pagkakabihag ng dyablo. Pinalaya ka ni Kristo. Pumalakpak kang masaya. Say, thank you, Jesus. Ganyan kahalaga ang kaluluwa ng tao. Kaya wag mong babasta-bastahin na dahil ikaw ay iniwan ng boyfriend, iniwan ng girlfriend, o may nang iwan sa'yo, sasabihin mo na agad gusto mo nang mamatay. Nakakalimutan mo ang halaga mo. Mahalaga ka sa Panginoon. Ikaw ay naroroon sa kulungan ng kasalanan. Ikaw ay binayaran ng ipinangbayad ay dugong banal. Ganyang kakahalaga, ganyan tayo kahalaga sa Diyos. Tinapatan niya ang halaga mo. Ang halaga mo ay buhay ni Kristo. Palakpakan natin si Lord. Huwag mong babaliwalain. Napakahalaga mo kay Lord. Paano naman yung iba? Ito binibigyan kong linaw sa ating lahat para i-share po natin. Natubos tayo dahil tinapatan ng Diyos ang halaga mo. Kaya ikaw ay natanggal sa kulungan ng kasalanan. Tinanggal ka sa pagkakabihag ng dyablo at pinalaya ka ng dugo ni Kristo. Malaya tayo sa dugo ni Kristo. Thank you, Lord. Palakpakan natin si Jesus. And we are blessed. Kaya yung topic ko, wag nating kalimutan the amazing love of God through Jesus' blood.
Receive it. Share it. Receive it. At dahil sa sinabi ng ating binasang Matthew 26:28, this is my blood of the new covenant. Bakit? Meron po bang old? Meron pong old. Meron po bang tinatawag na Abrahamic covenant? Meron po. There are 3 covenant in the Bible. Makinig tayo. Ito po yung series. Huwag kayong mawawala isang linggo kasi ito po ay series. Mahalaga po ito. There are 3 different covenant. First, Abrahamic covenant, Old covenant, the law of Moses, and the new covenant. May tinatawag na, kanina binasa natin, this is my blood. Blood ni Jesus for the new. It is not the blood of an animal. It is the blood of Jesus Christ. Para ikaw at ako'y maging under ng new covenant, the covenant of grace. Mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo. Ito muna, Abrahamic covenant. Ano yun? Na-share ko po noon pa yung tinatawag na Abrahamic blessing. Tandaan nyo yon? Ang tatanggap lang po ng Abrahamic blessing, yung pong nasa linya ni Abraham. Dahil si Abraham mismo ang pinangakuan at nakipag-covenant si Lord kay Abraham para sa pagpapala na pagpapalain siya at sino magpagpala sa kanya ay pagpapalain. Sino magpala sa iyo pagpapalain dahil tayo'y nasa linya ni Abraham. Kaya tatanggap ka ng Abraham blessing. Tingnan natin, pag-aralan natin, the first kind of covenant, the Abrahamic covenant. The unconditional Abrahamic covenant was an agreement between God and Abraham based on bloodline. Nagkaroon po ng agreement ang Diyos at si Abraham. Ikaw at ako ay naging Abraham seed, naging binhi ni Abraham dahil sa connection natin kay Jesus. Nakukuha niyo ako. Kaya ang tinatanong ko sa inyo mula kanina, kumusta ang relasyon mo kay Jesus? Kasi ang tatanggap ng totoong Abrahamic blessing ay yung totoo ang relasyon kay Jesus. Sino rito ang may totoong relasyon kay Jesus? You will receive Abrahamic blessing. Those who will bless you will be blessed. Those who will curse you will be cursed. Ang sino mang magpala sa iyo, pagpapalain. That is the covenant. We are covenanted people because of our connection kay Abraham. Through bloodline. Si Christ po ay galing sa linya ni Abraham. And the only requirement to be blessed under this covenant was that one had to be a descendant of Abraham. People of God. Mahalaga ito na ikaw ay nasa linya ni Abraham. Dahil si Christ ay nasa line ni Abraham. At dahil sa connection mong totoo kay Abraham, anuman ang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay para sa iyo. Ang pagpapala ng Diyos kay Abraham ay pagpapala sa iyo at sa magiging salinlahi mo. That is Abrahamic. Nagkaroon ng agreement. God bless Abraham and all his future generations because Abraham believed. Sino rito ang future generation ni Abraham? Ikaw at ako. At yung ating magiging anak. Andiyan pa tayo. Kaya blessed tayo sa ating connection kay Christ. Tayo nakakonect kay Christ through our faith. Through our faith in the blood of Jesus. Nandiyan ba tayo?
Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness. Si Abraham ay nanalig kay Christ at dahil doon, siya ay naging righteous. Ikaw din at ako. Ikaw at ako, dahil sa ating connection kay Christ, ay naging descendants ni Abraham, kaya ikaw ay nalinis at napatawad. Dahil sa dugo ni Kristo, nasaan ang mga Abraham seed? Taas ang kamay. Because of our connection, tatanggap ka ng pagpapala na ipinangako ng Lord kay Abraham. We are a covenanted people because of our relationship kay Christ. Kaya ang buhay natin sa paganda, sa pabuti. John chapter 10 verse 10b, pumunta si Christ dito sa lupa upang ikaw ay bigyan ng buhay na masaya, buhay na masagana, buhay na pinagpala, buhay na ganap at kasiyasiya. Pumalakpakan, naniniwala sa Lord. Ngayon, Roman numeral number 2, ano naman ang tinatawag na Old Covenant? Ito'y agreement din. Okay? The Old Covenant, it is the law of Moses, was a conditional covenant based on performance. Yan pong tinatawag na Old Covenant na wala na po tayo dyan. We are now, yung kaninang ating binasa na in my blood, you are now under the new covenant. Because of the blood of Jesus. Ang hirap ng under ng Old Covenant, kagaya ng mga Pariseo at Sadduceo, the Jewish teachers of the law. Sila'y after sa batas, without love. Kaya nung si Christ ay nabubuhay sa lupa, makinig po tayo. Nung si Christ ay nabubuhay sa lupa, siya'y nagpagaling, ay Sabbath day, ay siya po ay sinita. Gets niya? Sabi, matuwid bang magpagaling ng araw ng Sabat at gumawa? Imagine mo yun. Kulang sa pag-ibig. Sila'y laging after sa pagsunod. Hindi naman kayang sundin ang 10 utos. Taas ang kamay nang ikaw ay papasok sa langit dahil sa iyong pagsunod sa 10 utos. Wala. You will always be, kapag ang inisip mo ay patungkol sa performance, you were under the Old Covenant. Performance-based. Nakadepende sa gawa. Gagawin ko ito, magpapakabait ako, gagawa ko, tulong ako sa mahirap para ako'y maligtas. No! Pinagmamalaki mo dyan, mabuting gawa. Tamang ikaw ay tulong-mulong sa mahirap. Tamang ikaw ay magpakabuti. Dahil hindi mo naman kaya kung wala si Holy Spirit. Katunayang nasa iyo si Holy Spirit, magiging ikaw ay sa pabait ng pabait. Wala kang ipagmamalaki kundi si Holy Spirit na kumikilos sa iyo. Ligtas ka na at dahil ligtas ka na, nasa iyo si Holy Spirit, ikaw ay nababago. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo, si Holy Spirit ang bumabago. Si Holy Spirit ang nagpo-produce ng kabutihan. Siyam na bunga ng Banal na Espiritu, si Holy Spirit ang kumikilos dahil siya'y nasa iyo mula nang tagampin mo si Kristo. Palakpakan natin si Holy Spirit na kumikilos. Wala kang ipagmamalaki. Naunawaan po nyo? Naunawaan po natin? So, sino rito, taas ang kamay that you are under the Old Covenant performance base. Gagawin ko to para maligtas ako. Wala. Sino naman na nagsasabi, you are under the new covenant because of the blood of Jesus? Palakpakan natin si Lord. Ito, mas masaya, under the new covenant. Alam niyo po, nakakalungkot kapag performance-based. Pinipilit, effort na effort. Kasi ang gusto nila maligtas dahil sa kanilang kabaitan. Samantalang sinabi ni Lord, di kayo maliligtas. Magmamalaki lang kayo. Walang makasunod sa 10 utos. Kasi kapag siniway ang isa, under curse. Kapag hindi sinunod ang 10 utos.
So we are not performance-based, but we are by grace. Tayo ligtas dahil sa grace. Amen naman kayo. Taas ang kamay. Under grace? O manatiling nakataas ang kamay kung ikaw ay ligtas under the Mosaic law or Old Covenant? Ako rin, bababa. We are saved by grace through faith. Palakpakan natin si Lord. Under the New Covenant. Eto ngayon. Doon kasi sa Old Covenant, okay, ang ipinangbaya doon ay animal blood. Yan. Under this agreement ng Old Covenant, this covenant included the 10 Commandments plus more than 600 additional laws. Pag sa daming batas, nawawala ang pag-ibig. Ayaw ni Lord niyan sa Old Covenant. Binago ng Panginoon. Puro effort lang ang ginagawa ng mga tao. Nawawala ang love. Ay ang Lord ay God of love. Under the Old Covenant, under this agreement, people could only qualify for God's blessing if they kept the law. Yun na nangyari. Kapag sila'y nasunurin, sinusunod lagi ang perfectly, dun sila. Iniisip nila, pagpapalain sila. If they broke any one of them, they were cursed. No one could keep the law because it was too perfect. Kaya blessed tayo because of the blood. We receive amazing love because of the blood of Jesus na kanina ko pang in-explain. Now, tingnan naman natin ang New Covenant. Yan. The New Covenant. A covenant of grace is unconditional and sealed with Jesus' blood. Kaya kayo mabuti. Ano kanina in-explain ko? Una, tayo naging matuwid. Romans 5:8. Tayo naging matuwid dahil sa dugo ni Kristo. Hindi na tayo mapaparusahan dahil sa dugo ni Kristo. Gets tayo natin? Gets? Okay. Ngayon, pinapakita ng Biblia na ikaw at ako ay under the New Covenant. Because of our relationship with Christ. Kaya ipinakita ko sa inyo, ano bang ibig sabihin ng Old Covenant? Ano bang ibig sabihin ng Abrahamic Covenant? And explain ko sa inyo, dahil sa ating relasyon kay Kristo, tayo tumanggap ng pagpapala na binigay ni Lord kay Abraham. Nakikinig pa kayo? Kahit na nakabagal niyong umamen. Ina-analyze pa ho. Kasi ho, minsan nalilito kami sa inyong tanong. Sino ang tatanggap ng Abraham blessing? Yan, lumakas na. Sino ang under the Old Covenant? Taas ang kamay? Wala. Sino ang naging matuwid dahil sa dugo ni Kristo? Amen. Sino ang nasa New Covenant of Grace? Yan. Eto ngayon yon. The New Covenant of Grace. The Old Covenant covered sin with animal blood. Doon sa lumang tipan, ang ipinangbayad ay dugo ng hayop. Dala-dala ng pare, priest. Sa panahon natin ngayon ay pastor. Ang priest ay pupunta doon from outer court, hindi na siya makakapasok sa inner court kapag yung may dala ng dugo ng hayop para sa kasalanan ng tao, ang may dalay may kasalanan. Meron niyang kadena
bubulagta na lang. Patay. Hindi na makakadako sa inner court, sa holy place at holy of holies. Ang bayad ay animal blood. Saan covenant yon? Old. Under new covenant of grace, makinig tayo, Jesus' blood. Makinig tayo, wala mo nang pauli-uli, maliban sa may naalagang apo. Dito tayo, mahalaga ito. Please honor and respect the reading of the word. Mahalaga po kasi ito. Remember yung devotion, natanim sa batuhan, ang salita ng Diyos. Hindi lumago. Natanim sa dawagan. Natanim sa mga matitininik. Hindi lumago. Okay, nagdideklara ang salita ng Diyos sa buhay mo ay lalago kasi papasok tayo sa langit because of our faith. Ang faith may paparito at hindi pa decline. Kaya nakikinig kang magaling. Sabi ko, ang faith mo ay hindi pa decline, kundi pa up. Pataas. Walang aagaw na yung faith. Sapagkat papasok tayo sa langit because of our faith. Muna yung katabi, kumusta yung faith? Ay, sagot mo, pataas. Hindi mananakaw. Ang target ng kaaway ay faith. Kaya kailangan tuwing linggo narito ka. At kailangan may nag-aalaga sa'yo. Kasi marami na po ang dating born again dahil sa pagsubok na wala na. Sabi mo sa iyong katabi, hindi mo yung mararanasan. Lalo na ngayon na malapit nang dumating si Lord. Mahalaga to, pinalalahanan ko kayo. Eto ngayon. The old covenant covered sin with animal blood. Ang ipinambabayad during the old covenant ay dugo ng hayop. Bit-bit ng priest. Pero nasa outer court lang. Hindi siya makakapasok sa inner court kung siya'y marumi. Bubulagta na lang. Pero ngayon, under the new covenant, Jesus' blood completely remove sin. Ang saya nyo eh. Ang saya nyo. Ang saya ng inyong narinig. Sabi ko po, maintindihan nyo ka. Wala man lang palakpak kay Lord. Ay, tingnan nyo yung mga mukha sa ano. Kayo po ay naka-video kung paano kayo nagre-respond. Sabi ko po, sa ating binabasa, magitan ng dugo ni Kristo, ang kasalanan mo at kasalanan ko completely remove. Completely remove. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for Him shall have appeared the second time without sin unto salvation. Eh, Pastora, Alice, ako po'y nagkakasala eh. Taas ang kamay ng perfect. Sino naman yung nagkakasala na dahil sa nasa iyo si Holy Spirit, ikaw naman ay agad humihingi ng tawad. Humihingi ka kaagad ng tawad. Yan ang mga tunay na born again. At kayo yun at ako yun. Walang perfect. Only God is perfect. Huwag kang papayag na kapag ikaw ay nagkasala, ay i-entertain mo ang sinasabi ng dyablo, makasalanan ka na. Umalis ka na dyan sa born again kasi di yan. Dyan dapat ganito ka. Dapat ganito ka. Malis ka na dyan kasi hindi mo naman kayang maging perfect. Sagutin mo ang Lord na perfect na nasa akin. Hindi man ako perfect. Sa harapan ng Diyos, ako'y naging matuwid dahil bayad na ang lahat ng kasalanan ko. Past, present, and future. Dahil ni Kristo na nagbayad sa kasalanan ko. Alis!
Kapag ikaw ay kinukundina sa iyong kasalanan, what you need to do is to repent. Anong gagawin po? Magsisi. Huwag mong i-entertainin ang enemy. Huwag kang maniniwala. Kaya tinuturo ko sa inyo, the amazing love of God is sacrificial. It is eternal. It is perfect. It is unconditional. Kung sinasabi mong totoo kang anak ng Diyos, mga magulang, ang anak ba pag nagkasala, itinatakwil? Hindi. Ang Diyos ba pag nagkasala, tatakwil tayo? Hindi. Mas mabait ang Diyos kaysa tao. Palakpakan natin ang Diyos na mapagmahal. Never, never entertain condemnation. Never entertain. Past, present, and future sin ay bayad na. Huwag kang mag-e-entertain ng bulong ng kaaway, nakakapanghina. Ang bulong ng kaaway, kapag ka ikaw ay nanghihina, galing yan sa kaaway. Ang bulong ng Panginoon, nagpapalakas. Bayad ng kasalanan natin. Tayo minamahal ng Diyos. Tayo'y palangit. Pag tayo nagkakasala, hindi ako perfect, Lord. Sorry po. Sorry po, Lord. Forgive me. Ayaw ko nitong ganitong asal. Yun ang gagawin natin. In Christ, there is no condemnation. Bakit mo nagagawang magbago? Not because of you, but because of the Holy Spirit na nasa iyo. Sino rito ang may Holy Spirit? Sa pabago ka. Tingnan mo yung katamay kung nakataas ang kamay. Pag nakataas, sabi mo, maniwala ka, ikaw ay sa pabago ng pabago, ikaw ay pabuti ng pabuti. Ang may Holy Spirit, taas ang kamay. Si Holy Spirit ang kikilos sa'yo para mabago. Amen? Palakpakan natin si Holy Spirit. Kasi talagang hindi ka mapakali kapag ikaw ay nakasakit. Hindi ka mapakali. Because of the Holy Spirit. This agreement, yung new covenant, is based on God's love, not on man's performance or any earthly bloodline. Yung pong new covenant, ito po ay because of the love of God. Sabi ni Father, punta ka sa lupa. Hindi naman nila kayang sumunod sa 10 utos. Punta at ikaw mag-alay at magbayad sa hindi nila kayang sundin na 10 utos, ikaw na ang kumuha. Si Jesus ang kumuha. All you need to do is to believe on Jesus, believe on the blood, believe on what He has done on the cross. Are you listening? Kaya yung iba ayaw kong mag-born again kasi hindi ko rin naman masusunod ang nakalagay sa Biblia. Ay, sino nga ba nakakasunod ng perfectly? Tanungin mo yung katabi, nasusunod mag-perfectly. Pero ang maganda ron, nababago tayo. Araw-araw binabago tayo ni Lord. Amen? Mabilis na tayo magpatawad. Amen? Tayo mapagmahal. Amen? Tayo ay kuripot. Baka makaamin ka. Tayo mapagbigay. Amen. Hindi tayo kuripot. Amen. This agreement is based on God's love, not on man's performance or any earthly bloodline. The only condition to enter into this covenant is belief, yung faith, and continuous good relationship in Jesus Christ. Continuous. Kaya kanina sabi ko sa inyo, seryosohin natin ang ating relasyon kasi pinakita ko sa inyo the value of soul. Pinakita ko sa inyo kung paano matutubos ang nakasangla. Ang halaga ng nakasangla ay dapat kasing halaga ng pantubos. Ikaw at ako'y nakasangla, ang itinubos ay dugo. Ganyang kakahalaga. Dugo ni Kristo ang ipinantubos sa'yo. Sabi mo, pahalagahan mo ang iyong kaluluwa. Ang katawan, ito'y iiwanan. Huwag kang masyadong magpakaabala para sa iyong katawan. Paano mapapatangos ang ilong? Kinyo ako, ang liit.
Ay, si Lord naman na huwag niyong pupulaan. Kasi ang lumikha sa akin si Lord. Pag pinulaan niyo ang ilong ko, si Lord na Creator ang pupulaan niyo. Sabihin mo sa iyong katabi, kung ikaw na may mataba, hindi na si Lord ang may gawa. Hindi, may built po talaga ako Pero nanay ko po, si Mami Julie, medyo malusog ako slim. Ako po ay cesarean tuwing mga nganak. Kaya lang, malaki ang gap, kaya walang masyadong fats. Inalagaan ho. At kasi, yeah. Okay, kasi gwapo po ang asawa ko, baka ako ipagpalit. Ay, nagustuhan daw sa akin, ako'y sexy. Pag ako'y naging buntat na, baka hindi na. Joke lang. The only condition to enter into this covenant is belief and continuous good relationship in Jesus Christ. So we receive God's blessing by faith in Jesus, not through self-effort. Ephesians 2:8. Hindi ka maliligtas dahil sa iyong mabuting gawa. Ikaw at ako ay ligtas, hindi mo ipagmamalaki yung mabuting gawa, pero ikaw at ako, dahil nasa atin si Kristo, nananahan si Holy Spirit, iba ka kaysa dati. More loving. Sa pagdating ng pagsubok, nakangiti pa rin. Malakas. Hindi mo imamagnify ang pagsubok. Hindi mo imamagnify ang gawa ng kaaway. Ang imamagnify mo ay si Lord. Na ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos ay Diyos ng himala, ang Diyos ay minakahanda ng solusyon sa iyo. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, ang Diyos ay minakahanda ng solusyon sa iyo. Kagaya ng patotoo ko ng 1 linggo, baka hindi nyo narinig. Sasabihin ko ulit. Kung yung aking salamin, pinakita ko po sa inyo ng 1 linggo, kawang. Kanino ko ba ipinakita? Doon sa life proofing. Dala ko yon. Yung aking pong naupuan na salamin ay glasses. Naroon sa bag ko. Pakikuha nga, papakita ko sa kanila. Andyan ba? O iniwan ko sa car. Tingnan mo nga anak, tingnan mo dyan. May lalagyan dyan na malaki. Yung malaki. Naupuan ko yung aking eyeglasses na ginagamit na ganito. Naupuan ko nung ako po ay nasa LGL night. Malaki ining, mas malaking lalagyan. Pag wala dyan, naiwan ko sa car. Kulay black. 3 aking bag. Marami hong nakalagay dyan. Yan. Dalhin mo rito. Yan. Thank you. Ito po ang aking naupuan. Pruweba na naupuan, pero gumawa ng himala si Lord. Hindi po nabasag, pero kawang. Ito po ay naditouch clip lang po ito. Yan. Ito po ay detachable. Magnet. Yan. Imagine nyo, naupuan ko. Pero iningatan ni Lord. Kung itong salamin na ginagamit ko sa preaching, ginagamit ko at mahalaga rin sa akin, ay iningatan ni Lord. Buhay mo pa kaya ang hindi niya ingatan? Ganyang kabuti ng Lord. Yung iPad na natalsik, may nagnakaw habang kami ay nagpe-prayer meeting, hindi ko alam na nakuha. Inagaw ng anghel, natalsik mula dun sa nakamotor. Nakuha nung dumaan, kakilala ka pala kami. Dinala sa bahay, iPad na ginagamit ko sa preaching. Basag. Pero naroon ang pag-iingat ni Lord, nayari pa rin at nagamit ng aking asawa. Ako naman ay nagkaroon ng bago. Kung yung iPad at itong salamin na ginagamit para sa Panginoon ay iniingatan ni Lord, ikaw pa kaya? Sabi mo sa iyong katabi, ikaw pa kayang hindi ingatan ng Panginoon, yung buhay mo kay Kristo ay mahalaga. Amen! Seryosohin natin ang ating relasyon kay Lord. Kita nyo, kawa? Kita nyo?
Kita niyo ba? Interesado ba kayo sa aking kinukwento? Yan o, kawang. Pero, naari pa rin. Hindi ko alam kung alin mas maganda eh. Yung naupuan, ito ang naupuan. Yun. Ayos pa rin, ano? Binili ko po ito sa Manila. Okay. Dito tayo. The only condition to enter to the new covenant is belief and continuous good relationship in Jesus Christ. We receive God's blessing by faith in Jesus, not through self-effort. Kaya, pag tayo po'y, uy, galing mo ga, nagawa mo yung mahirap eh. Biyaya. Anong pong sagot? Biyaya ni Lord. O ba, sa pagsubok ay kayo nakangiti pa rin? Biyaya ni Lord. Aba, ikaw ay nagkasakit, walang operasyon, ikaw ay gumaling. Biyaya. Sabi ko, walang operasyon, kagaya ko, gumaling. Sino kaya ritong isusunod ni Lord? Walang operasyon ni gumaling. Sinong isusunod ni Lord na walang operasyon ay gumaling? Sa dugo ni Jesus may kagalingan. Huwag kang mawawala sa mga susunod na linggo. The blessing in the blood, ituturo ko. Huwag kang mawawala. Tapos na tayo. When we believe in Jesus and made Him Lord and Savior, the new covenant author, the Holy Spirit enter into us. Sino ang new covenant author? Holy Spirit. Hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa magitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Sino ang nagbigay sa iyo ng Holy Spirit? Sinend ni Jesus. Bakit? Dahil sa iyong relasyon. Basa po, being a true born-again Christians, we believe that Jesus Christ is the mediator of the new covenant, and that the blood of Christ shed at His crucifixion is the required blood of the new covenant for all people, both Jews and Gentiles. Taas ang Hudyo, wala, baka may makataas. Taas ang mga Hentil na tinubos ni Kristo ng kanyang banal na dugo. Taas ang kamay ng mga Hentil. We are spiritual Gentiles. We are spiritual Israelites. Makinig kayo. May nagturo po na Jewish na ang Pilipinas is next to Israel in the heart of Jesus. Why? Kasi po, ang mga Pilipino ay kinupkop ang mga Holocausts. Kaya nakasurvive. Kaya nagkaroon ng Holocaust survivor. Nung magkaroon po ng Holocaust sa Israel, sila po'y, ang Pilipino lang po ang katangi-tanging bansa na kumupkop sa mga Holocaust survivor ng mga Israelita. Kaya ang ating pananampalataya, we are next to Israel in the heart of God. Pilipino ay super blessed. Nag-testify po dyan yung isang Hudyo na survivor ng Holocaust. Sila'y tuwang-tuwa na ang bansang kumupkop sa kanila during the Holocaust time ay Pilipino. Walang ibang bansang kumupkop. God is love, and the greatest expression of His love toward us is the blood. Paano ipinahayag ni Lord ang kanyang pag-ibig? Through the blood. Ngayon, nagdidesisyon ka ba na pahalagahan mo ang kaluluwa dahil ang iyong kaluluwa, dahil ang kaluluwa mo ay walang kamatayan? Nagdidesisyon kang pahalagahan? Taas ang kamay, nagdidesisyon pahalagahan? Nagdidesisyon ka bang magpatuloy sa Panginoon, ano man ang mangyari? Inaayawan mo ba na ikaw ay maiwan sa rapture of the church? Kung inaayawan mong maiwan ka, seryosohin mong relasyon mo kay Kristo. Tayo ang nagsasabi, seryosohin mo ang relasyon mo kay Kristo. At itaas mo yung kamay kung sinasabi mo, tinatanggap mo ang kahalagahan ng dugo ni Kristo.
na ipinangtubo sa iyo at pahalagahan mo ang iyong kaluluwa. Taas ang kamay. At sabihin mo, Lord, pinapahalagahan ko po at ipinagpapasalamat sa iyo ang kahalagahan ko sa iyo. Tinapatan mo ang halaga ko para maalis ako sa pagkakabihag ng kaaway. Ang halaga ko pala ay yung ipinangtubos mo, ang iyong dugo, Kristo Jesus. Open your mouth, sabihin mo ito. Ang halaga ko pala ay ang iyong ipinangtubos sa akin, ang iyong banal na dugo. Lord Jesus, nagdidesisyon po ako, simula sa araw na ito, magpapatuloy ako ng magandang relasyon sa iyo. In Jesus' name. Pupunta ako sa unahan, simbolo na itatakwil ko ang lahat ng paulit-ulit kong ginagawa dahil nagdidesisyon ako ng genuine relationship sa iyo. Sip, punta ka rito sa unahan. Iwanan mo ang lahat, iwanan mo. With faith in your heart, come over. Kita ka ni Lord. Sige, talk to God. Talk. Ikaw mismo, again, individual ang kaligtasan. It's not about your works. It is not based to your performance. It is based to your faith. Nagdidesisyon ka ba ngayon na ang iyong faith ay palaguin? Sabihin mo yan kay Lord. Before we sing songs, powerful songs of the name of Jesus, get ready. May gagawin si Lord as we speak. Release forgiveness. Forgive your life. Forgive yourself. Sabi mo, Lord, nagdidesisyon po ako ng magandang genuine relationship sa'yo. Forgive me, Lord. Forgive me. Forgive me, Lord. Nais kong magpatuloy ng relasyon sa'yo. Ayaw kong maiwan. Ayaw ko. Hindi ako magpapadikta sa pangit na sitwasyon. Ako'y nananalig sa iyong pangalan, Lord Jesus. Nananalig ako sa iyong dugo na tumubo sa akin. Salamat. Ang halaga ng kaluluwa ko ay ang halaga ng ipinangtubos mo. Ang ipinangtubos mo ay banal na dugo. Ganun pala ako kamahal, kahalaga sa iyo, Lord. Ganun pala ako kahalaga sa iyo. Ganun pala ako kahalaga sa iyo. Sige, sabihin mo yan kay Lord. Kapatid, ang halaga mo, yung ipinangtubos sa iyo. Ganyan kahalaga ka sa Panginoon. Ang ipinantubos niya sa iyo at sa akin ay kanyang dugo. Hindi ka matutubos kung hindi sa dugo ni Kristo. Seryosohin mo. Sabihin mo, Lord, siniseryoso ko ang relasyon ko sa iyo. Sabihin mo, siniseryoso ko ang relasyon ko sa iyo. Sige, talk to Him. Open your mouth. Open your mouth. Magpatawad ka, patawarin mo ang sarili mo. Mas malapit na ngayon dumating si Lord. Kaya kang pagalingin. Aawit tayo ngayon about the name of Jesus and the blood of Jesus. And believe, people of God, there's power in the name, there's power in the blood. Sabi mo, Lord, I believe in your name, Lord Jesus. I believe in the power of your blood. Aawit ako ngayon. I'm ready. Lord, at ito ay isang desisyon na ginagawa ko ngayon na pahalagahan ko ang relasyon ko sa iyo. Come on! Nananalig ako sa iyo, Lord. Nagpapasalamat na ako'y under the new covenant. At ngayon, Lord, dahil bayad ng kasalanan ko, Panginoong Diyos, I speak your name as I speak your name.
There is power. There is power, and the anti-stronghold will be broken in my life. Are you ready, people of God? Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, move as we sing this song. Holy Spirit, move. Hakiandoralahaya. Kumilos kayo sa bawat isa, Lord. Ano mang kailangan ng bawat isa, kagalingan, kalayaan, comfort, freedom from anumang uri o ng kasalanan. Kilos mo ang aming inaasahan as we speak your name, as we speak your blood. In the name of Jesus, thank you, Holy Spirit. We depend on you. Just wanna speak the name of Jesus For every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Just wanna speak the name of Jesus. There's power in your name, Lord Jesus. Every dark addiction starts to break. Thank you, Jesus. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Get ready, people of God. The Holy Spirit is moving as we sing this song. This power, your name is healing. Your name is life. Strengthen everyone, Lord. Break Every stronghold, shine through the shadows, burn light. Thank you, Holy Spirit.
and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. The blood. Sabihin natin, thank you, Abba Father. Salamat po, aming Ama sa langit. Sinugo mo ang iyong bugtong na anak, ng Panginoong Jesucristo, na bayubay sa krus ng Kalbaryo, ng kanyang banal na dugo, ng halaga ng kaluluwa ko, ay siyang naging pantubos sa akin sa kasalanan. Ako na dating bihag ng dyablo ay nakalaya dahil sa dugo mo, Kristo. Salamat for your amazing love through your blood, Lord Jesus. Ako ay na-set free, ako'y na-forgive, ako'y nakalaya, ako'y wala na sa ilalim ng sumpa, ako'y nakakalapit na sa iyo dahil sa iyong dugo, Kristo Jesus. Ako'y naging matuwid. Kinuha mo ang punishment na dapat ay para sa akin. Malinaw po sa akin, Lord Jesus, hindi ako mababawi sa pagkakasangla sa dyablo kung hindi katumbas ng halaga ko ang ipinangtubos. Malinaw po sa akin at ako'y lubos na nagpapasalamat sa iyo. Ang halaga ko pala ay ang ipinangtubos sa akin, ang iyong precious blood. Precious pala ako sa iyo. Mahalaga pala ako sa iyo. Mahalaga ang kaluluwa ko sa iyo. Salamat, Panginoong Jesucristo. Ano mang mangyari, ako'y sa iyo. Hindi ko hahayaan ng pananampalatayang meron ako na totoo ay manakaw pa. In Jesus' name. Salamat po sa biyaya. Pagdagdag pang biyaya sa kaunawaan. Salamat sa increasing faith. Nakapag-desisyon ako. Ang desisyon kong ito ay walang pumilit sa akin na ako'y magpatuloy sa iyo ng relasyon. Kasama ko sa rapture of the church. Dahil genuine ang faith ko sa iyo, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Holy Spirit, kasama ko kayo araw-araw. Kaya ako'y lumalakas, lumalaya, gumagaling, tumatanggap ng himala, nababago, dahil kasama ko kayo na gumagawa ng himala sa buhay ko. I fully surrender my life to you. Pahalagahan ko ang relasyon ko sa iyo. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Amen. Umanap ka ng sasabihan. Sabihin mo, nakapag-desisyon na ako. At ito'y totoo. Magpapatuloy ako kay Kristo. Amen.